Hello mga beshi, before we dive into advanced trading, let us familiarize the basics first para hindi na kayo malito kapag naririnig nyo yung mga common words sa trading. Gagawin nating simple at relatable para mas madali nyo siyang maintindihan. By the way, this is Coach Chun and welcome sa training natin about the basics of trading terms part 1. So first, let's talk about buy and sell. Pag buy price is going up, pag sell price is going down, expound natin para mas lalo nyong maintindihan. Ang buy, also known as long. Ibig sabihin, you expect the price to go up. Example, nag-buy ka ng gold sa price $1,900, tapos umakyat siya sa price na $1,950, ibig sabihin nag-profit ka. Ang sell naman, also known as short, ibig sabihin nito, you expect the price to go down. Example, nag-sell ka ng Euro USD sa price na 1.1200, tapos bumaba siya sa 1.1100, may ibig sabihin, profit ka din doon. Or ganito na lang, buy when the price is still low, sell when the price has gone higher. Clear ba? Proceed naman tayo sa percentage in point or price interest point o mas kilala sa trading term na PIP. PIP is the smallest movement in price. Example, Euro USD moves from 1.1000 to 1.1001. That's 1 PIP. Sa gold naman, usually 1 PIP is equal to 0.01 movement. For example, sa price na 1,900.00 to 1,900.01 equals 1 pip. Let's make this interactive mga besh. Pause this video and sagutin nyo ito. Pag ang price ay 1,900.00 naging 1,900.10, ilang pips ang movement? Go! No cheating. So kahit maliit lang siyang tingnan, napaka-importante nito. Kasi kung maliit lot size mo, maliit din effect niya sa account mo. Pero kung malaki lot size na gamit mo, kahit konting pips lang, malaki ang impact nito sa account mo. Example, 10 pips could be just $1 kung maliit lot size. Pero pwede din namang maging $100 or more kung standard lot size gamit mo. So be careful lang, especially kung wala kang idea at beginner ka pa lang. Ang sagot sa tanong kanina is 10 pips. So, kung nakuha mo yung sagot, very good ka dyan, Beshi. Let's talk about lot size naman. Lot means trade size or position value. Pag gumamit ka ng isang lot o tinatawag nating standard lot size, malaki ang magiging galaw nito. Either mag-profit or mag-loss ka. Sa 0.10 lot or mini lot na tinatawag, medium lang ang risk nito. Pag naman 0.01 lot or micro lot, sobrang liit ng risk mo, perfect to practice ang patience mo. Ibig sabihin kasi nito, maliit ang lot size, maliit lang din ang profit or loss mo. For example, sa pair na Euro USD. Pag 1 lot size, sa 1 pip equals $10 ang equivalent. Sa 0.10 lot naman, ang 1 pip ay equivalent to $1. And sa 0.01 lot, ang 1 pip ay equals 0.10 cents. Clear ba tayo doon? Next, order types. Merong market order or sa MT5 market execution. Sa limit order naman, meron tayong buy limit and sell limit. Sa stop order naman, may buy stop or sell stop. Ibig sabihin lang nito, pasok ka kaagad sa current price once na nag-buy or sell ka as shown in the example. Dito naman, kailangan mo maghintay sa price na naset mo either buy or sell man yan. Kung ang current price $1,900, tapos nag-set ka ng buy limit sa $1,880. Kailangan muna bumaba ng price from $1,900 to $1,880 para ma-trigger yung limit mo because you were expecting na tataas ulit yung price once tumama sa set limit mo. Sa stop order naman, papasok ka lang kapag lumampas sa certain level, usually para sa breakout strategy to. Example, kung ang price $1,900 and nag-buy, stop ka sa price. $2,000. You expect na mag-continue pa siya pataas.
Clear ba mga beshi? Now let's talk about leverage and margin. Leverage is a borrowed trading power galing sa broker. Kaya kung mapapansin nyo, when you set up your demo or live account sa broker, may options to choose doon. Like 1 is to 100, 1 is to 200, 1 is to 300, and so on. So if you have $100 deposit sa account mo, and ang leverage mo is 1 is to 100. Kaya mong i-control $10,000 worth of trades. Pero hindi ibig sabihin you have $10,000 sa account mo. Margin naman is yung deposit na kailangan mo para makapag-open ng trade with leverage. Pero warning lang mga beshi, the higher the leverage, mas malaki ang chance ng big profit mo. Pero mas mabilis rin ma-wipe out ang account mo. Kaya always be careful. Hello mga beshi! It's me again, Coach Chun at your service. I would like to congratulate you pala kasi natapos mo ang part 1, yung mga pinaka-basics ng trading terms. Marami pa kayong aaralin. You just need to keep going. We are here to help and guide you. Ngayon palang proud na kami sa inyo. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. I want to welcome you sa ating part 2, Advanced Trading Terms. Pero don't worry, kahit advanced yung title, gagawin pa rin natin siyang madaling intindihin na parang nagkukwentuhan lang. Dito napapasok yung mga terms na usually naririnig nyo sa mga pro traders or nababasa sa group chats. Tapos parang alien words pa dati. Pero after this, promise, mas magiging confident kayo kasi alam nyo na kung ano ibig sabihin ng support and resistance, stop hunt, spread, at kung ano-ano pa. Gusto nyo ba yon? Let's do this mga beshi. Dive into the next level para hindi na kayo maligaw sa trading lingo world. Simulan natin sa support and resistance. Ang support ay ang level kung saan madalas humihinto pababa ang price. Para mas madali, isipin nyo siya na parang sahig. For example, pag ang gold ay laging nagbabounce sa price $1,900, yun yung tinatawag nating support. Pag sa resistance naman, ito yung level kung saan madalas hindi makalagpas ang price pataas o tawagin nating kisame. For example, pag ang price ay laging tumatama sa price $1,950, yun naman ang tinatawag na resistance. Clear ba mga beshi? Tignan natin yung chart sa susunod na slide para magkaroon kayo ng idea. Sa section 1, kung mapapansin nyo, lagi lang niyang binabalikan yung price sa support which is $1,900 at ganun din sa resistance sa price na $1,950. At section 2 naman, ang dating resistance sa price $1,950 naging support sa section 2 kasi na-break niya na yung dating resistance sa section 1 at gumawa na siya ng bagong resistance. Ang bagong support na ngayon ay yung price $1,950 at ang resistance naman ay yung price na $2,000. You will know more about support and resistance soon, patikim pa lang yan. Isunod naman natin ang stop loss at take profit or mas kilala sa short term na TP at SL. Stop loss, ito yung protection mo para hindi lumaki ang talo, parang safety net. Example, nag-buy ka ng gold at $1,900. Sabi mo, okay, until $1,890 lang, kaya ko ipatalo. So nag-set ka ng stop loss in $1,890. Kapag bumagsak ang presyo doon, automatic na magsasara yung trade mo para hindi na lumaki yung loss mo. Take profit, ito naman yung target mo. Parang goal post. Example, nag-buy ka ng gold $1,900 tapos gusto mo i-close at $1,930. So nag-set ka ng take profit $1,930. Kapag na-hit yun, automatic mag-close yun with profit. Pero gusto ko lang mag-iwan ng solid reminder dito. Pag walang stop loss, super risky. Kasi kapag hindi ka nag-set ng SL mo, wala kang protection, kahit maliit lang na galaw sa market against sa bias mo, pwedeng ma-wiped out ng buo yung account mo. Kapag wala namang take profit,
Pwede kang maging greedy at mawalan ng profit. Instead na meron ka ng profit pero dahil wala kang naset na TP at hindi mo pa nasara yung trade mo, tapos bumalik pa ang price sa entry price mo. Ayun, pera na, naging bato pa. So, lagi niyong tatandaan mga beshies, discipline beats emotions. Set your SL at TP always kasi yan ang magliligtas sa account ninyo. Okay? Punta naman tayo sa stop hunt. Ang stop hunt ay ang galaw ng market para tamaan ang stop loss ng mga traders. Halimbawa, maraming traders ang naglagay ng SL or stop loss sa price na 1.1000, biglang nag-spike pababa sa price na 1.0995 para tamaan yung SL mo tapos aakyat sa siya ulit. Parang siyang bully, SL muna bago umakyat. Pag-usapan naman natin ang spread at slippage. Ang spread ay difference between buy and sell price, parang service fee ng broker. For buy price, 1.1000. For sell price, 1.0998. That is 2 pips spread. Sa slippage naman, kapag nag-place ka ng trade mo either buy or sell sa current price, mapupunta yung actual entry mo sa ibang price, pwedeng mas mataas or mas mababa. Example, nag-buy ka ng gold sa price $1,900.50. That's extra 50 cents difference, yun yung tinatawag na slippage. Clear ba mga besh? Dito naman tayo sa RRR or yung tinatawag na risk to reward ratio. Ang risk to reward ratio ay yung comparison ng risk at potential reward mo. Example, you have $10 risk to gain $30. That's 1:3 ratio. And that's very good. Why? Because you could gain triple out of your $10 risk once you hit your TP. Pero pag ang risk mo is $50 to gain $20, that's really bad and not a good practice. Aim for at least 1:2 or 1:3 ratio. Clear tayo dun ha? Okay? Sabi nga nila, always plan your trade, trade your plan. Ngayon naman, alamin natin ano ba ang drawdown at equity. Drawdown ay ang percentage ng loss from your highest account balance. Example, peak balance, $1,000, bumaba to $800, that's 20% drawdown. Ang equity naman ay ang actual current value ng account mo. Balance plus open trades plus bonus or credits. I'll give you an example. Your balance is $1,000 and your credits is $100. Bonus from broker. Open trades mo ay currently $50 profit. So your equity became $1,000 plus $100 plus $50, total of $1,150. Another scenario naman, your balance is $1,000, credit is $100. Open trades mo currently is $200 loss. Ang magiging equity will be $1,000 plus $100. Minus $200 equals $900. Kuha niyo po ba? Basta tandaan nyo mga beshi, balance is your money after close trades. Equity is the real-time value ng account mo. Kasama lahat yung balance, bonus or credits, at yung floating profit or loss ng open trades mo. Kaya mahalaga ang equity kasi ito yung totoo mong buying power ngayon. Hindi lang yung balance mo kahapon. Kung open trades mo ay naka-profit, tataas equity mo. Kung naka-loss naman, bababa siya. That's why we always say, equity shows your real account health in real time. Magbibigay naman ako ng mga samples ng traders lang. Bag holder, naka-hold ng talo, ayaw mag-cut loss. To the moon ay sobrang bumulusok pataas ang price. FOMO, fear of missing out, pasok kahit late na. HODL, hold on kahit volatile. Whales, malalaking players na kayang galawin market. Meron din iba't ibang types of traders. Ang scalper ay mabilis at minutes lang ang entry at exit ng trades. Day trader naman within the day, walang overnight. Ang swing trader ay nagho-hold ng araw o linggo. Position trader ay long term, parang investor. Ikaw, Beshi, anong klaseng trader ka? Siyempre, magbibigay ako ng bonus para magamit at maaral nyo palalo. Sobrang makakatulong itong mga susunod na ipapakita ko sa magiging journey nyo sa trading. Aralin nyo ang lot sizing formula para safe ang risk per trade. Trading psychology para matuto kayong kontrolin ang emotions nyo.
Fundamentals naman para sa news and events like NFP, non-farm payrolls, CPI, Consumer Price Index, or Fed meetings para magkaroon ka ng confirmation ng move, direction, or volatility ng market. Backtesting naman ay para ma-review mo ang history ng market in weeks, months, or in years. Journaling ay para ma-review ang past trades or trade entries mo at para ma-improve ang strategy mo.